Magandang araw muli, mga kapatid. Narito po ang inyong lingkod, si Felix More TV, sa panibagong paksa na ating pag-uusapan. Ito'y pag-uusapan bilang sa ngalan po na magre-reaction tayo ayon doon sa mga pangyayari na nakarecord na po via video na nandito po sa atin ngayong harapan na atin pong bigyan ng mga reaction. Kung ano man ang din ang inyong naunawaan at inyong damdamin tungkol doon sa mga sinasabi itong sa ating resource person sa ating video na ito, na walang iba kundi si Brother Eli, ay kayo na po ang bahalang maghusga dyan. Basta't ang Brother Eli, ayon po sa aking nalalaman, kung ano ang nakasulat ay siya niyang binabasa. Yun po mga kababayan. So, pasintabi na rin po doon sa mga hindi sanay sa mga ganitong lingwaheng gamit ni Brother Eli, pero yun po ang kanyang naturalisa. Kasi nga kung anong nakasulat, halimbawa nakasulat sa Biblia na stupid, kumaga sa isang English, edi stupid. Yun po yun. Kasi dito sa English version ng Biblia, dito sa, ito may babasahin lang ako mga kababayan, dito sa awit or psalm, dito sa psalm na nakasulat, Psalm 92 sa verse ng 5 hanggang 6. Ito po ang ating mababasa. Magbasa muna tayo ng Biblia mga kababayan bilang pasiuna. Kasi dito nakasulat sa chapter 92 verse 5 at saka 6. Dito na sa 6 natin babasahin, sa verse 6. The dull man, dull meaning D-U-L-L. The dull man cannot know. The stupid cannot understand this. Yan. That's taught the weak sprout like rats and all evidence nourish. So, mga kababayan, kung ano inyong get sa talatang ito, basta ito ay nakasulat sa Biblia, sa English version, Revised Standard Version ng Biblia, sa Psalm chapter 22 verse 6 na po natin ito binabasa mga kababayan. So yan po isang pasiuna lang po. So ngayon mga kababayan, mga kapatid, ito na po ang Brother Eli na ating parinig sa inyo, atin pong patutugtugin kung ano ang kanyang sinasabi patungkol po dito sa panig ng Iglesia ni Cristo. Kasi way back 1980s, ikasagsagan po ng isang palitan ng mga kuro-kuro at mga katwiran ayon sa Biblia sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at sa nooy kilala sa pangalang Ang Dating Daan, na ngayon is ito po ay samahan ng Members of Church of God. Yan. Kasi ang Dating Daan, sa totoong pangyari dyan, yan po ay pangalan ng programa na the longest religious program on earth dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo na po siguro mga kababayan. At para tayo hindi na po magtagal, mas maiging atin na pong pakinggan ang Brother Eli. Daw ba sumusunod sa mga bulaang mangangaral? Yung mga bulag, may chance daw bang maligtas yun? Ang sagot ko puron, hindi gaya ng sagot ni Manalo. Ang sagot ni Manalo, sa labas ng kanyang iglesia, sa impyerno lahat kayo pupunta. Yan. Ang pinag-usapang talata dito mga kababayan ay yung nakasulat sa unang Korinto 5:13, chapter 5 verse 13 ng 1 Corinthian. Nakasulat kasi diyan sa salin na po ng Tagalog ay alisin nga ninyo ang masamang tao. Yan, sa umpisa kasi nakasulat diyan, ngunit sa labas, ngunit sa nangasalabas ay Diyos ang humahatol. Yun po ang nakasulat diyan. At yun po ang ipinupunto dito sa kabuuan ng sinasabi ni Brother Eli. Kung ano man yan, mas maiging si Brother Eli na po ang magpatuloy na magpaliwanag. Yun ang sabi ni Manalong malupit. Pakinggan nyo si Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag. Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Yan. So, bago ka magpatuloy dyan, Mr. Manalo, ito pong nagsasalita mga kababayan, ito po si Eranio Manalo. Nung mga panahon kasing
na buo ang video na ito na sinasabi ni Eranio Manalo, buhay pa kasi siya nito. So, maalaala natin kung kailan siya pumanaw. So, ito'y sa panahon pa ng mga taong nasa dekada 80. So, therefore, ito na po yung mga panahon na kung saan talagang palitan ng mga katwiran ayon sa Biblia. So, sa pangalan ng pananampalataya. So, ito ngayon, pagpatuloy natin. Mr. Manalo, anong sinasabi mo? Tayo lang ang tinubos. Pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy? Yan. Yan ang sagot ni Manalo. Pag nasa labas ka, inaakay ka nung masama ng mga bulag, wala ka ng kaligtasan. Pasagutin natin ang Biblia, hindi si Manalo. Ang tanong nung kapatid, may pag-asa bang maligtas yung mga inaakay ng mga pastor na mga bulag? Alam mo, pagka bulag ang umaakay sa'yo, bulag din ang inaakay, ang destino nyo sa hukay Ano? Pero, halimbawa, bulag yung umaakay, hindi naman bulag yung inaakay. Hindi naman bulag. Kaya lang, hindi pa siya nakakasumpong, naghahanap siyang kasalukuyan. Wala bang kaligtasan yon? So, yun po. Sa panig na ito, si Brother Eli naman ang magpaliwanag. Ang sa kanya is ayon sa nakasulat sa Biblia. So, yun po ngayon ang pinakabuod ng paksang pag-uusapan. Yun po ang nakasulat doon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 13. Na ang sabi doon, ayon na sa salin ng Biblia na Tagalog, ngunit nasa labas ay Diyos ang humahatol. So ito na nga po yun ang ipinangtapat doon sa sinasabi ni Mr. Eranio Manalo. Sagutin natin si San Pablo, 5:13 ng unang Korinto. Basa. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sino raw po ang hahatol sa labas? Ang liwanag sa nasa labas, si Manalo ang hahatol. Gago! Ang pastor na humahatol sa labas ng tunay na iglesia, gago, tanga, inutil, tarantado! So yun po mga kababayan, mga kapatid, gusto ko lang pong bigyan ng mga komento ang patungkol sa mga pananalitang ito. Alam ba ninyo na dito ay may ginawang video clip ang panig ng Samahang Iglesia ni Cristo at doon kinukompile nila, parang kinocompress nila yung mga video clip na kung saan si Brad Eli ay nagsalita ng sabi nila mga bad word. Yan, pinagputol-putol nila and then yung kapirasong video clip na kung saan kagaya nito na nagsalita si Brad Eli na gago, tanga, yan. Doon nila pinapalabas, binigyan nila ng maiksing video at doon nila ibinabalik-balik doon sa kanilang istasyon, sa television, sa Net25 at binigyan ng mga komentaryo at doon ipinapalabas na ang Brother Eli ay nagsasalita ng mga masasama or mga bad words nga na hanggang nga sa umabot pa ito doon sa MTRCB. Bakit? Kasi doon nila pinupuntos na ito'y hindi maganda. Yan. Kaya ang MTRCB naman noong mga panahon na yon ay umaksyon naman na hindi na sila nagsusuri. Oo nga pala, oo nga pala. So hanggang nga sa humantong na ang Brother Eli ay talagang binigyan ng ano ba, warning or basta ang nung panahon na yon kasi yun na nga isang bahagi sa pag-uusig sa panig ng MCGI, yun ang Brother Eli ay piniperwisyo sa pamagitan ng MTRCB at sa reklamo naman na galing dito sa side or sa panig ng Iglesia ni Cristo. Kung ano pa man yan mga kabayan sinasabi ko, yun po ang mga side story patungkol po doon sa mga bagay na ito na nagsasalita ang Brother Eli ng kagaya nito. Yan. Pero
Gaya lang sinasabi natin kanina na ang Brother Eli, kung ano ang nakasulat, yan yung sinasabi. Nakasulat kasi doon sa English version ng Biblia na nakalagay doon na stupid. Stupid. Yan, pag sabihin kayong stupid, kung kunin natin sa kahulugan doon sa English and then translate sa Tagalog, ang ibig sabihin kasi doon, nakalagay doon, may nakalagay doon na mangmang, tanga. Meaning tanga is para bang walang alam, kulang sa kaalaman. Gago. Yung gago, hindi naman kasi salitang Tagalog yan. Salitang Espanyol yan. So kung ano pa man yan, ang ibig sabihin dyan, naipaliwanag na po niya ni Brother Eli sa iba niyang mga video. So yun po yun, binigyan ko lang din po ng kalinawan patungkol dyan. So kung kayo naman mga kababayan, kung ano ang inyong gets dyan, mag-comment kayo. Bahala kayo kung ano ang inyong ipinupunto dyan. Alright? So, maiksi lang itong video na to. May kapiraso pa. Pagpatuloy mo, Brother Eli. Tapos na pala. Tika, bigyan natin ng isa pang paulit natin yon. Ano pa ba yan? Ikaw ba sumusunod sa labas ng tunay na iglesia? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yun lamang pala. Yun lang po, yun pala. So, yun po mga kababayan. Yung kabuhan sa video clip noon na ating pinapatugtog. Ikaw ba sumusunod sa mga bulaang tama na yung Brother Eli. Tama na yan. Baka mamaya sabihin lang, nagpaulit-ulit na ako. Bakit ko binigyan ng reaksyon ang video na ito mga kababayan? Kasi nga, nung panahon, kasagsagan ng sagutan nga talaga sa panig ng samang Iglesia ng Cristo at saka sa ang dating daan noon na ngayon mas kilala na sa pangalang MCGI. Siyempre ang Brother Eli ay talagang nakikipagtunggali siya sa ngalan ng pananampalataya at katwirang ayon sa Biblia. So dahil nga na ang Eranio Manalo ay mayroon siyang video na nakalagay doon na ay sa labas wala na ikang kaligtasan. Sinusunog na sila sa apoy. Therefore, ang Brother Eli sumagot. Pagkaganyan pala hindi ayon sa Biblia yan. Wala sa Biblia na yung nasa labas ay hinahatulan na kaagad ni Mr. Eranio Manalo. So therefore, ang Brother Eli nagsalita ng ayon sa Biblia. Di ba? Ang nasa labas, Diyos ang hatol. Yun ay nakasulat doon sa unang Korinto sa Kapitulo 5, talata ay 13, na nakalagay doon, ang nasa labas, Diyos ang hatol, hindi tao. Dito sa video sa video clip na ito na ating narinig, si Eranio Manalo nagsalita na, ay doon sa labas wala ng kaligtasan. Sinusunog na sila ng apoy. Yan. So, magkaiba, di ba? Sa labas ay hinahatulan na ni Mr. Manalo, si Eranio Manalo. Pero doon pala sa nakasulat sa Biblia, ayon sa Biblia, ay walang karapatan ang sinumang tao na humatol ng kagaya dyan sa sinasabi ni Mr. Eranio Manalo. Right? So therefore, ang nasa labas, Diyos ang hatol, hindi tao. So ito yung sinasabi mga kababayan, walang personal dito kundi ito'y ayon lamang sa pananampalatayang nakasulat sa Biblia. Gaya ng nasa 1 Corinthians chapter 5 verse 13 na nakasulat. Ngunit sa labas ay Diyos ang humahatol. So hindi tao. Di ba? So yun po ang kabuuhan sa panibagong paksa nating binubuo ngayon bilang isang reaction sa mga nangyayari, naka-record na po sa video dito sa ating panahon. Mga kababayan, ito po yung nangyari ang mga pagsasabi ni Brother Eli nito'y noong dekada 80 pa na ang Brother Eli kasagsagang nangangaral sa katwiran ng ayon sa Biblia, mga katwirang nakasulat sa Biblia na galing din naman ang lahat ng mga iyan sa bibig ng Panginoon. Na ngayon, siyempre wala na siya sa atin, ito ay atin na lang bigyan ng reaksyon. At muli,
gaya ng may nag-comment doon sa ating isa sa mga video na ang sabi niya, may nahalata daw siya na dumarami ang mga reactors, mga vloggers, mga YouTubers na ang Brother Ili ang content. Na parang napansin niya na ginagawa niyang or parang ginagawang pinagkakakitaan ang mga pangangaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Brother Ili. Kapatid, sa mga nagsabi ng comment na yon, ang akin lang din namang masasabi ayon sa aking sariling opinion lang ito. Hindi ko ito ginagawang pagkakakitaan, kundi siyempre ito'y bilang pagbahagi sa iba or sa pagpapakalat sa mga katwirang ito nang naayon din naman sa Biblia, ang gaya na sinasabi ni Brother Ili. Ito po'y aking ginagawang reaksyon at ito'y akin kung namang ini-upload dito sa YouTube upang ipamahagi or ipaabot ko rin naman doon sa hindi pa nakarating, sa wala pang alam patungkol sa mga pangyayaring ito, doon din naman sa mga kapwa din naman na may ibig din namang maalaman kung ano ang mga katwirang ayon sa Biblia. Di ba mga kapatid? Siyempre kung sabihin man natin na pinagkakakitaan, natural pag dito sa YouTube, kung ang isang channel is medyo monetized na, makakakita kayo diyan ng advertisement. Pero hindi po yan ang aking pangunahing focus, kundi siyempre, iyan balato na lang YouTube yan kasi patakaran niya yan. Once ikay monetize na, bigyan niya ng ads ang inyong mga kanya-kanyang video kung iyon po na may naaayon sa kanyang protocol. Di ba mga kapatid? Yun po ang akin. So sana sana ninyo akong pagkamalian patungkol dito. Ang akin lamang ay isang uri ito ng pagbahagi naman ng isang karagdagang kaalaman na patungkol po sa pananampalataya na nasusulat din naman sa Biblia. Na sa mga magitan ni Brother Ili, natural atin po itong bigyan din namang reaksyon upang din naman mairating or maiparating natin sa iba na hindi pa nakakaalam tungkol sa pangyayaring ito. So muli mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Muli ito po si Felix Mar TV ay nagbahagi sa inyo sa mga paksang ito patungkol doon sa nakasulat sa 1 Corinthians chapter 5 verse 13. Hanggang dito na lang mga kababayan, magandang araw, hanggang sa muli. Bye-bye na po at salamat.